Muli po, welcome home kay Ate Mel. Welcome home sa yung second home on this planet. Ngayon po, tinapos natin last time yung about pain and suffering. Bakit merong pain and suffering sa earth o sa buhay ng bawat tao. At according doon, nagsimula yon dun sa one wrong choice ni Adam sa ni Eve. Because of one wrong choice, di ba, nag-fall ang mankind, pumasok yung sin. And isa lamang ang naging bunga ng sin, and that is death. Sinabi sa aklat ng Romans yun, di ba, 6:23. For the wages of sin is death. Pero, pumasok ka agad sa chapter 3 ng Genesis, after nung fall, yung tinatawag na the gift of God. At yun yung sinabi ng Lord doon sa serpent, na yung batang isisilang, magmumula doon sa babae, ang dudurog sa kanyang ahas, sa kanyang ulo. Okay? At doon pa lamang, nagsimula na yung belief of the coming Messiah. There will be a Savior na magsasave sa mankind, first and foremost, doon sa sin, na nagko-condemn sa kanya, na magbubulit sa kanya sa hell. Hindi lamang yon, because of that sin kasi, nagkaroon ng two kinds of death. Una yung physical death. Kasi instead na eternally, nasa paraiso yung dalawa, lahat tayo, dapat nandun tayong lahat ngayon nag-e-enjoy sa paradise, sobrang saya. Inabot na lamang ng less than 1,000 years old si Adam. Hindi lamang yun, tumanda siya. Even yung aging po, sign yun nung sin, nung fallenness ng tao. Supposedly, ang mga cells natin hindi namamatay Kasi as you can see, hindi lamang naman na physically as a whole, tumanda, namatay si Adam. Pero alam naman natin, kapag yung mga cells hindi na nagre-regenerate ng tama, yun ang sign of aging. Di ba kaya nga elasticity ng skin, di ba? Alam natin yan, especially ng mga babae. Kaya nga yung elasticity ng skin, nagbabago. Nung tayo ay nasa ganitong mga edad pa lamang, mga bata pa, hindi pa no? Pero after a while, nakita mo yung balat mo, nag-iiba na siya. Dati pag gininawa kami, goosebumps ka pa yan, gandang tignan ng goosebumps no? Ngayon, hindi mo na makita yung goosebumps mo halos. Yung mga bata kasi, ganun tingnan mo sila. Kitang-kita yung goosebumps, yung mga bumps sa skin, kasi napaka-elastic ng mga skin nila Habang nagkakaedad, nasa yung goosebumps mo, nasa ilalim. Mailalim na siya, hindi na umiibabaw. Kasi elasticity ng skin, nababawasan. Nagsimula, of course, as a whole, physically, namamatay ang tao. Kaya nga, meron tayong tinatawag na dead skin cells. No? I mean, supposedly, wala Eternal dapat lahat, maging cells dapat hindi namamatay Kaso nagsimula na, because of sin, hindi lamang yun. Ang pinakamatindi sa lahat, ang naging bunga ng kasalanan, ng one wrong choice ni Adam sa ni Eve, is spiritual death. Na kung sino mang hindi maniniwala dun sa sanggol na isisilang, na dudurog sa ulo ng ahas, they will go to hell. And we know kung sino yung batang yun, that is the Lord Jesus Christ. At alam naman natin kung ano yung bunga ng kasalanan, and that is sin. And we know kung ano ang bunga ng sin, and that is death. At maraming mga bunga pa ang kasalanan bukod dun sa ultimate result, which is death. At yun yung kawalan ng peace. Sa pag-uusapan po natin ngayon, starting ng series na ito, yung pagiging mahirap, pagiging elusive nung tinatawag na kapayapaan. Especially nowadays, sa mundong ginagalawan natin, we are now living in a troubled world, mga kapatid. Even us here, nagtatrabaho sa abroad, we know even though, yes, we believe that God is our security, but we are living in an insecured world, in an insecured system. Saka yun namang security yung binibigyan ng Lord. Of course, given na yun, yung security ng salvation, spiritual security, hindi naman yung security ng Panginoon nasa isang lugar lang Kung loloobin niyang, okay, nagkaroon ng chance na napaalis sa lugar na yan, yung security naman niya, nasa buong mundo. Kahit saka magpunta yung security ng Panginoon naroon. So, hindi siya restricted, hindi siya nakapaloob lamang sa isang sitwasyon, sa isang kumpanya, sa isang kalagayan, yung security ng Panginoon. Napaka-vast, napakalawak ng security yung binibigay ng Lord. Hindi siya mare-restrict sa isang bagay lamang. So, let's say, kasi maraming, especially noong 1997 or 1998, nung magkaroon ng hulihan dito sa Riyadh, sa Saudi Arabia, nang dahil doon sa desert drop, na sinimulan ng mga Amerikano, nang ginamit naman mga Asians, kaya ang nahuli, hindi naman sila, kundi mga Asians na mga Christians, nagkaroon ng desert drop, naglalagay sila ng mga Bible around, sa mga mosques, naglalagay sa mga public places, siyempre, nagkahulihan, bawal no?
Bawal, wala pa namang online nun. Ngayon kasi hindi mo na kinakailangan mag-desert drop pa eh. Mag-online ka na lang, may Biblia ka na eh. Nung araw kasi hindi ganun. Anyway, ganun ang ginawa nila. Maraming kapatiran noon because of that, nawala ng trabaho. But it doesn't mean yung security ng Panginoon nawala sa kanila by that time. Meron kaming kakilala, yung dating pastor sa J-Wall, or Word of Life palang nung araw, si Pastor Ben Kabusay. Kasama sila sa mga unang mga natanggal. Siya, napauwi siya, ang ganda ng trabaho noon. Di ba? Pati si Ate Beth, later on, di ba? Sumunod siya. Pero pag uwi sa Pilipinas, mas maganda pa yung naging kalagayan nila. So, sabihin, yung tunay na security, hindi lamang dito. Yes, God can secure us here. Ang ating trabaho, ating buhay, yes. Pero hindi dyan kasi restricted lang yung security. Kapag niloob ng Panginoon, umalis ka dyan, mapalayas ka dyan, yung pupuntahan mo may another form of security na hindi mo ina-expect mas higher pa. Ang Lord nga raw kung magbigay higit pa sa ating inaasahan eh. Kaya nga, lagi natin pag-aaralan, especially last time, huwag kang manlupaypay, huwag kang umiyak sa isang sulok kasi hindi pa tapos ang Diyos. Nawalan ka ng trabaho ngayon, kaya kang bigyan ng Lord syempre. Come on, yung health nga natin, pag nagkasakit tayo, nire-restore niya eh. Trabaho pa kaya? Especially kung napaalis ka dahil sa... Ayan. Napaalis ka because of serving the Lord. No? Hindi yung napaalis ka kasi may ginawa kang kalokohan sa kumpanya. Siyempre, palo ng Diyos yun, punishment yun, sigurado, chastisement yun. Pero kung nagdurusa ka, habang ginagawa mo naman ng kalooban ng Panginoon, isang ibig sabihin nun, tapos ka na dyan sa isang chapter ng buhay mo na yan, sa lugar na yan, sige, yung circumstances na nangyayari sa ngayon, mukhang unfavorable man, I let it happen, because merong something else akong gustong paglagyan sa'yo, and that is far more better. No? Far more better. At yun na ine-expect natin. Kaya pag-aaralan po natin yung peace, yung kapayapaan. Kasi po, even though matagal na natin pinag-aaralan yan, I believe, dumarating ng time, apektado tayo na nangyayari around us. Kasi yun yung sipa ng laman na tinatawag. Sabi nga nila, we are dual personality eh. We are spiritual, at the same time, we are on this flesh. Like Paul, no? Si Apostol Pablo, siya mismo nagsabi, how wretched I am. Apostol Pablo na yun, mightily ginagamit ng Lord. Nakita niya ang Panginoon in His glory, sa kanyang glorified form. And yet, aminado si Paul, wretched siya. Kung ano yung dapat niyang gawin, hindi niya magawa. Yung dapat niyang gawin, hindi niya nagagawa. Doon nakita ni Pablo ngayon dilema. Ang isang tunay na Kristiyano po, habang nabubuhay sa planetang ito, meron tayong dilema na kakaharapin. And that is, bilang holy man of God, bilang spiritual, namumuhay ka inside this sinful body. While we are here, in this sinful body, we will commit sin. At kasama po yun, number one, yung kasalanan, kung bakit ang tao nawawalan ng peace. Kaya nga, Lord, alam natin, my peace I give unto you. Not the kind of peace the world gives, but my peace I will give to you. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Dito muna tayo sa introduction. Kung nagbabasa kayo, kung mahilig kayo sa current events, chaotic ang world nowadays. It is so chaotic. No? Magulo ang mundo. Ako, kung magbabasa ako ng news, pinipili ko yung mga mahalaga. Hindi ko na binabasa lahat. Kasi iba kasi political na lang eh. Iba naman, not worthy of my attention. Kundi yung mga pivotal, yung mga vital news na I believe may kinalaman sa mismong prophecy ng Lord, may kinalaman sa end times, may kinalaman sa programa ng Panginoon. Doon ako nagpo-focus. Of course, nagbabasa rin ako ng science because I love science. No, even though maraming scientists na atheist, but science itself proves that there is God. Kasi dumarating sila minsan sa dead end, or hindi minsan, doon sila talaga dumarating sa dead end. At kapag nasa dead end ng science, doon sila nagtatanong, there must be a God. No? So hinahayaan sila ng Panginoon. Okay, mag-aral kayo, mag-aral, even though you don't believe me, because isang araw you will find yourself, nandun kayo ngayon sa kawalan, and you will learn how to seek me. Science, especially history, I love history. Because naniniwala ako kung ano man yung mundo ng kinalalagyan natin ngayon, may kinalaman sa nakaraan. At yung mundo ginagalawan natin ngayon, may kinalaman sa future ng ating mga anak. That's me, I really love history. So yung current events, mag-focus tayo doon. Tingnan natin and you will see na yes, we are now living in a troubled world. In a troubled world. Bayang tanong po, una, pakipindot ng isa.
Where are we to find peace in this turbulent world? Given na yon, bilang Kristiyano, we can find peace in the Lord, right? Yes. Kasi kasama natin sa bangka ang Panginoon, natutulog nga lang siya. Habang tayo nagkakanda rapa sa takot, ang Panginoon natutulog lang sa bangka, di ba? So, pero here on this planet, where are we to find peace in this turbulent world? Nauso yung mga ano ngayon, kung titignan niyo especially sa Facebook, yung mga Shangri-La, mga Xanadu places, yung mga places of tranquility, yun yung mga getaways na kapag pumunta ka doon, mayroong katahimikan, maririnig mo lang yung mga nag-uusap ng mga isda sa dagat, sa sobrang katahimikan, nakakausap mo yung whale, maririnig mo yung supersonic nilang mga usapan o subsonic or what. Pero ang tanong, may peace nga ba doon sa mga lugar na yan? Especially inisip mo ngayon yung babayaran mo after that. 7 days and 7 weeks na katahimikan. Maraming salamat, Panginoon. Nakapag pumunta ako sa island na ito, finally magkakaroon ako ng peace in my heart and in my mind. Tapos habang nandun ka, umiinom ka ng juice, nagsasunbathing ka, iniisip mo ngayon yung babayaran mo sa credit card. O asan ang peace ngayon doon? No? Hindi lamang yun, ang sarap ng mga pagkain dun sa club, hindi mo makain kasi mahal eh. Wala ba lugaw na lang? No? Meron po kami rescaldo kasi po 500 po per bowl. Pwedeng tanggalin mo yung laman, yung kakanin na lang. No? Pwede po, 250. Konji, di ba? Konji. So saan ka pupunta sa mundong ito na kung saan talaga magkakaroon ka ng peace of mind? As in peace of mind, ha? Kasi then again, hindi pwedeng hindi mo iniisip yung credit card mo eh. Kasi karamihan dyan, credit card. Kung kinas mo man, syempre, iniisip mo ba rin? Pinambili ko na sana ng tricycle yun eh. Imagine mo, isang lakad mo, isang tricycle ang katumbas. Hindi mo ba maiisip yun? Iisipin mo rin, di ba? Hindi man tricycle, isang kambing sana yun eh. Isang baka or what. Pag-uusapan natin yan dito sa series na ito, hindi naman natin sinasabi dito pagdamutan natin na sarili natin. Sometimes we have to treat ourselves. Pinagpapala tayo ng Panginoon, financially, materially, spiritually. Paminsan-minsan, treat yourselves. No? Walang problema po doon. Tinitreat natin dapat ang sarili natin. Have a break. No? Kung hindi naman mataas ang sugar mo, have a KitKat, wala naman problema doon. No? Huwag nang sobra. Kundi ngipin, saka, sugar mong magiging problema mo naman, wala rin peace doon. Di ba? So anyway, kayo muna, tatanungin ko, sa tingin niyo meron ba talagang place on this planet or in this entire universe na magkakaroon na natawag na kapayapaan? Sa Mars kaya, no? Kasi nang magsisimula sila, magko-colonize sila dun eh. Meron kayang peace sa Mars? Sa tingin niyo? Ha? Magkakaroon ko kaya ng peace dun? Ikaw lang nandun, ilan lang kayo, 10 o 20. No? Gusto mo mamasyal sa mall, wala namang mall sa Mars. Di ba? So kaya, sa moon, do sa dark side of the moon, para tahimik talaga. Sa Jupiter kaya, kasi ang Jupiter kasi hindi naman siya solid, gas lang siya eh. No? Very thick gas na kalaki-laking planeta, no, composed of gas. So kaya maganda. Mercury siguro. Ay nga lang, masyado mainit. Okay, fine, Pluto. Malimig masyado, no? Wala eh. Wala mapupuntahan talaga. Bumalik na lang tayo sa Earth. Ayan. Wala, no? Meron ba? Sa Earth na lang. Sige, wag na nga tayo lumabas ng Earth. Is there any place on this planet na lang na we can really find peace, as in peace? Masterpiece. Napakaganda na kanya sinabi. Oo nga naman. Doon sa Garden of Peace. meron kang peace of lot doon, na kung saan kapag humiga ka doon, punong-puno talaga ng kapayapaan. Oo nga naman. No? May point si brother, no? Gusto mong matahimik ka, humimlay ka. Sa Garden of Memories, no? Sa Garden of Himlayan. Himlayang Pilipino pala tawag doon, no? Humihimlay kasi yung mga tao ron eh. Wala. Ngayon pa man ng tao, tayo po, lahat ginagawa natin for us to have peace of mind. Sino hindi gagawa ng ganun? Okay, mamasyal ka, namamasyal tayo, we treat ourselves, lumalayo tayo sa mga bagay na magpapalungkot sa atin, magpapawala sa ating peace of mind. Wala namang masama doon. Kaya nga, some say, yung kasing peace, kadalasan,
nawawala through violence. Kapag naroon ng violence, automatically, ang magiging bunga nun, kawalan ng peace. Right? Yung wars, rumors of wars. Pero hindi lamang yun. Some say that violence must be met with greater violence. Others say, live and let live. Iba naman, live and let die, di ba? Still others say, love is the answer. Which is right. Tama rin naman. Yet, it seems that those with power too often wield it for their own benefit. Kadalasan kasi, especially yung mga boss sa opisina, no? Di ba, minsan magtatalumpati sa trabaho eh. Pagtapos ng talumpati, ikaw rin naman magtatrabaho, hindi naman siya. Tapos na trabaho niya doon, nagsalita lang siya, nagtalumpati lang. Pero yung mismong trabaho, yung blood, no, sweat and tears, sa'yo naman mapupunta, hindi sa kanya. Hindi lamang violence ang nagiging dahilan para mawala ng peace ang tao. Even many things, even good things, nagiging dahilan para mawala ng peace ang isang tao. Halimbawa, gusto mong bumili ng alahas, pinag-ipunan mo talaga, 20 years sa Saudi, pinag-ipunan mo siya. Na hindi nabili mo ngayon, di ba? Nung nasa iyo na, ano mararamdaman mo ngayon? Gusto ko rin tatago ito. Hindi mo man lang maisuot. Binili mo siya mula sa isang secured na eskaparate para itago rin naman sa isang secured na lalagyan. Kapag isinuot mo siya, no, takot na takot, no, baka mapugutan ako ng ulo nito kasi suot mo lahat ng alahas mo eh. Yung relo na nga lang, di ba, sa Pilipinas, nakalawit yung kamay mong ganyan, nakahawak ka doon sa estribo or what eh, di ba, wala ka ng kamay eh. O sige na nga, yung relo, wala na siya. Cellphone, gustong-gusto mo, di ba, pag ito, nabili ko ito, okay na ako. Nung nasa iyo na takot ka naman, kasi ang daming mga magnanakaw. Di ba, yung na-experience ni Solomon sa aklat na Ecclesiastes? Hindi makatulog. Imbis na nung araw magkaroon lang ako ng gantong yaman, magkaroon ako ng bahay, ng lupa, ng gantong account sa bank, gantong halaga, magkaroon ako ng mga bagay doon, okay na ako eh, no? Pero nung nasa kanya na, hindi siya makatulog. Di ba, example natin, halimbawa sila Talal. Kung titignan niyo sa opisina ni Prince Talal, maging sa kanyang bahay, puro screens. Ano yung nasa screens? Stocks. Binabantayan niya yung pera niya. Yan po, kapag pumasok kayo dyan, 24 hours dapat bantayan mo. Kaya yung iba nagbabayad ng broker. Mayroong taga-bantay. Yung iba gusto sila mismo. Paano ka makakatulog? Paano ka magkakaroon ng peace of mind? 24 hours, kailangan bantayan mo yung stocks mo, baka bumagsak. Kasi in 1 second, ang stocks mo pwedeng bumagsak ka agad. At yan nangyayari, especially nowadays. So, mayaman o hindi, kung peace of mind ang pag-uusapan natin, doon nagkakatalo. O doon nagkakaroon ng common denominator. No? Halos hindi talaga makuha yung tinatawag na exact peace na kanyang hinahanap. Nung mahirap ako, wala akong peace of mind kasi wala akong pera. Nung may pera na ako, wala akong peace of mind kasi baka nakawin. No? Kung may contentment, siguro yung peace of mind. Okay. Contentment. Kahit pa paano mapaugal ka mo yung okay? Yung contentment kasi papasok siya, mayaman ka man o mahirap, basta't nasa Jesus, kontento ka. At ginagawa mo naman ang lahat. Di ba? Napapakasipag ka, napapakatalino, ginagamit mo yung talent na binigay ng Panginoon, yung gifts. Doon papasok ang contentment. Pero yung peace kasi, yung fear, doon ngayon pumapasok na, yes, kontento ka. Kaso, there are things around you na maaaring kumuha kasi ng mga bagay na meron ka sa iyong buhay. Hindi lang naman natin pag-usapan ng mga material possessions, even our loved ones. Di ba? Halimbawa, nung araw tayo, which is actually a few years ago, naglalaro tayo sa kalsada, di ba? Patintero, papaalam tayo sa parents natin. Naipunta muna ako sa bukid, maglalaro lang kami ng patintero. Maglalaro lang kami ng luksong baka or what. Okay lang tayo, di ba? Nasa bukid tayo naglalaro. Ngayon yung bata, pag nagpaalam sa'yo, pupunta siya dun lang sa kakapitbahay, marami hindi papayagan. Ay naku, delikado anak. Mamaya isang hakbang mo dyan paglabas mo ng gate. May mangyari na kaagad or what. Because of the kind of society meron tayo ngayon. Maging mga bata, halos ayaw mong palabasin yung mga maliliit. Aso nga, hindi mo pwedeng pag-stayin sa gate mo kasi nananakaw, aso eh. Aso? Pati ba naman aso? Lalo na yung mga bata na pwedeng pagkakitaan. No, even that, even on that area. So it's not really a matter of being content, but there's circumstance going on now on this planet na nagnanakaw sa kapayapaan na nasa yung puso't isipan.
Hindi lamang yun, yung mga taong meron sanang kapangyarihan to secure the peace ng mga taong wala sa kapangyarihan, they have the tendency na gamitin yun for their own benefit. Alam na natin to, gumagawa sila ng mga batas, hindi lahat. Of course, alam natin maraming mabubuting mambabatas, mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa kanila. Yung nga lang, majority gumagawa ng batas in favor of a certain businessman, in favor of, at the end of the day, themselves. When strong rule the weak, does meaningful peace have a chance? Yun ang hirap, ano? Kaya nung mga nakarang mga eleksyon, una sa atin, ngayon naman sa US, yung pong election kasi chance yan ng tao to choose the kind of future na susuungin niya. Because the people deserve their leader. Hindi magiging leader yan kung hindi mo iniluklok. Look at the US now. Magtataka ka eh. Nanalo eh yung tao. Majority ng tao bumoto sa kanya. Tapos nung nakaupo na, marami nang ginagawang mga bagay na, weird, let's say. Nagkakagulo sila ngayon doon sa bansa nila. Lumalabas, mas maigi pa yung Pilipinas ngayon eh. Right? May nangyayari kasi eh. May nangyayari eh, kaysa sa kanila. Which is just purely political at nagkakagulo sila ngayon. For me, mas maganda pa yung kalagayan ng Pinas kaysa sa kanila nowadays. Nagkakaroon ng chance kasi ang tao to choose the right leader that will give them brighter future sa panahon ng eleksyon. So be very, very wise. Kasi nga, maraming rulers will use their position first for their own benefit, then sa kanilang mga karancho, panghuli na lamang talaga yung mga mahihirap. Then, where is peace? Nasa ng kapayapaan? Sabi natin kanina, hindi nawawala ang peace just because of violence. Hindi lamang violence. Kadalasan wala namang nangyayaring masama sa atin, and yet, each and every day nawawalan tayo ng kapayapaan. Especially nowadays, let's say, iniisip mo yung trabaho mo. Kasi, magkakasunod na yan eh. Pag nawalan ka ng trabaho, automatically, wala kang sahod, automatically, hindi mo mababayaran ngayon lahat ng to. Hindi mo matutustusan. Di ba? Siyempre, pinag-iisipan maigi yun. Pero sabi nga natin kanina, yung security yung kayang ibigay ng Panginoon, hindi lamang dito. Maaring hayaan ng Panginoon for His own purposes na ma-let go ka because He has something better in store for you. Kasi hindi ba ang tendency natin, hindi ka aalis sa isang lugar, nakampante ka na eh. Hindi ka aalis sa isang lugar na komportable ka na. Walang gagawa ng ganun. Komportable na ako, alis pa ako dito. Siyempre hindi na. Pero minsan, dahil komportable ka na, tayo, hindi natin namamalayan yung something else na better for us. Doon ngayon minsan pumapasok ang Lord. Masyado kang kampante na dyan eh. Nasa Gilgal ka pa lang, kala mo yan na yung promised land. Gilgal pa lang yan, anak, Gilgal. Di ba yun yung kwento ng Israel? Nung mag-settle down sila sa Gilgal, ayaw na umalis. Kasi komportable na sila eh. Ang sabi ng Lord, hindi Gilgal ang pinangako ko sa inyo, yung Hebrew land, yung Canaan. Iwan nyo yan, yung comfort zone ninyo, pumasok kayo. Doon sa talagang pinangako ko sa inyo. Kadalasan po, doon tayo nagkukulang. Kasi komportable na tayo eh. No? Hindi natin nakikita, there is far more better things than this na nilolob ng Panginoon sa akin, inilalaan ng Panginoon sa akin. So, kung kasali man, merong circumstances around us, it seems parang nagtutulak sa atin for something else. Ipag-pray natin, Lord, is this your sign for me to move on from this Gilgal na ine-enjoy ko ngayon, na meron pa lang something far better na nag-iintay sa akin? But then again, hindi naman kasi lahat ng tao ganun ang thinking. So, nawawala ang peace of mind. Even me myself, nakailang na ako eh. No? Ako kasi ugali ko rin kung hindi, meron kasing tinatawag na goal in life. Merong aim, meron kayo ini-aim. Ako yung tipong, nagte-take ako ng risk, mga kapatid. Siguro yung kumpanya ko ngayon, pang-5, pang-6 na siya. No? Alam mo naman kasi kung kumbaga karapat dapat ka na eh. No, Lord, I'm ready. It's about time for me to move on. Pag nandun ka na, after a while, Lord, I'm ready. It's time for me to move on and on and on hanggang sa makarating ka doon sa talagang gusto mo. And we know, no, it never stops. Pero be careful, syempre. Baka naman nawawalan ka na ng contentment, which is the driving force kung bakit ka na move on.
Pero kung kabilang side naman ang pinag-uusapan natin, kasi you know, you're now ready for something bigger, then move. Wala namang masama doon. Pinagpe-pray sa Lord yun. No? Pinagpe-pray sa Lord. So, hindi lamang outward yung kawalan ng, yung reason kung bakit nawawalan ng peace of mind ng tao. Why? Our problem is that turmoil resides inside each one of us. Narito kasi siya. Our hearts churn with fear and apprehension. Peace seems impossible. Minsan or kadalasan kasi wala namang violence going on around. Wala. Tahimik naman, okay naman eh. Still naman yung tubig. But still you have this fear inside you. Yun ngayon yung nananakaw, nagtatanggal ng tinatawag na peace sa ating puso at isipan. Di ba, example natin sa dagat, edi lalangoy-langoy ka ganyan, no? Edi ang sarap ng langoy mo. Uy, ang sarap, walang kaalon-alon, no? You know, napaka-still ng water. Medyo lumalangoy-langoy ka ganyan, meron dumaan na goldfish sa paa mo. Yan ngayon, isip mo, ano kaya ito? Nagsimula na yung fear, no? Yung goldfish na nag-bump sa paa mo ngayon, ang thinking mo ngayon, balyena yata yun, or orca yata, or baka kraken na to, or what? You know, nawala ka agad yung peace of mind. You know, ang tendency kasi natin i-magnify eh. I-magnify yung problema na in the first place, hindi naman nag-exist. At maraming tao ko nakitang ganyan. Wala namang problema. Pinoproblema niya. Ano problema mo? Hindi ko nga alam eh. Ang problema ko, you know, yung wala namang problema nag-i-exist na problema na siya. Or hindi man, walang problema, nag-create siya ng sarili niyang multo na tinatawag. Nakatakutan mo yan, hindi na naman dapat katakutan yan. Ano problema mo? Yung kanyang puso at isipan. They are creating, no, yung entity na yun ang nagnanakaw ngayon doon sa peace na meron sila sa kanilang mga puso. Kaya kuya, sabi naman, that's the problem. Ayan, di ba? Amen. Amen. Kumbaga, dapat i-handle siya ng tama. No? Yung tamang handling. Kasi sabi nga natin, wala namang tao, walang problema eh. Yung mga tao wala namang problema, gumagawa siya ng problema niya by creating his own problem na hindi naman nag-exist. You know? Tamang handling ng mga bagay-bagay na ito. At alam ng Lord yung problema natin. Kasi alam natin, di ba sa aklat ng Jeremiah, ang sabi doon, our hearts are deceitfully wicked. Walang pag-asa. Ano ba yung term nun sa English? Desperately wicked. The hearts of man are desperately wicked because of sin. Bulok, kumbaga bulok ang puso ng tao. Ngayon ang tanong, last time na pinag-aralan natin patungkol sa kamatis, saka nakakita ng kamatis na bulok, nagawa niyang papreskuhin ulit yung sarili niya. Walang makakagawa nun. Unless merong divine person na magpaparefresh ulit, magpapafresh dun sa bagay na yun. Even sa atin, kung bulok ang puso natin, we don't have the capacity na maging fresh uli siya. But of course, we have the Lord, no? Kaya nga puso ka agad ang inayos ng Panginoon sa atin, yung ating puso at isipan. At alam ng Panginoon yung problema natin because of sin. We have the tendency to lose the peace na pinaka-aasam natin, tinetreasure natin sa ating mga buhay. Alam ng Lord yun. Especially nung gabi na yon, nung ang Lord alam niya, dadakpin na siya. Kasi alam ng Lord, sinabi na niya eh, oh, talaga, hindi niyo ako iiwan. Sa gabi na yun, actually, iiwan niyo ako, I will be left alone. Alam ng Lord, because we are man, the Lord knows kung hanggang saan lang yung limit ng kakanyahan ng tao. Even ng mga apostles, ng mga disciples by that time. Alam niya, at even as now, alam ng Lord yung limitasyon natin. He knew. Alam niya. Pwede tayo magpakatapang sa tulong ng Panginoon. Walang problema doon. But then again, talagang meron tayong limit. Because we are here on this flesh. We have. Sino hindi natakot sa atin? Meron ba dito talagang sobrang tapang na minsan hindi natakot? Of course, nakakaranas tayo ng fear. In a way, lahat tayo nakakaranas din nakawalan ng peace of mind. Sabi nga nila, kapiraso na nga, peace of mind na nga lang. Peace eh, nawala pa. Alam ng Lord yon. The Lord understands. Even as He faces His own death, ang Lord na mismo, alam niya mamamatay na siya at napaka-violente ng kamatayan niya. Jesus comforted others. Ang sabi niya, peace I leave with you. He said, my peace I give to you. Yung mismong peace niya, yung kapayapaang meron siya by that time, no? My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Specifically po, kung magpapaka-contextual tayo,
itong sinabi ng Panginoon by that time, specific sa mga apostles that day. Kasi po, grabe talaga yung takot nila. Ano mangyayari sa amin, Panginoon, kapag nawala ka? How about us? They knew kung paano tinry ng taong patayin si Jesus Christ. Alam nila, kapag nagawa ng tao to destroy their leader, who will follow? The follower, syempre. Kasi nangyari na yun nung araw, hindi ba? Sinabi ni Caiaphas, no? Yung mga dating kulto nung araw, bago yung Jesus na yan, yung mga kultong nauna sa kanya, pag namatay yung leader, nagkakawatak-watak naman sila, tapos na yung grupo nila eh. Maaring ganyan din yung Christians na yan, di ba? Sabi ng mga panahon na yon. Pero we knew Jesus Christ is not like the others. He's eternal. Kasi ganun mismo ang nangyari. Ang una kasi decapitation. Kung gusto mong matapos kaagad yung isang grupo ng rebellion, yung leader kaagad ang pinapatay. Kasi pag namala ang leader, magkakawatak-watak. Kumbaga yung pinaka-center, yung pinakagitna, kapag tinanggal mo, mabubuwag, di ba? Ano ba tawag doon? Yung centerpiece or what? Na kapag yun ang tinanggal mo, wasak lahat. Ngayon, akala ganun ang mangyayari. Even the apostles, takot na takot sila what will happen to us kapag namatay ka, Panginoon. Alam ng Lord yung klase ng dilema meron ngayon yung kanyang mga anak by that time. Nung gabi na yon, kung magpapaka-contextual tayo, yun kasi ang kalagayan nila by that time. They are fearful what will happen to them kapag ang Panginoon wala na. Saan sila pupunta? Ano mangyayari sa kanila? No? Paano nila nasimulan natin? No, hindi lamang yun. Umasa na sila, ito yung Messiah eh. Umasa na ito na yung tagapagligtas yung king na hinihintay tapos mamamatay. Paano na yan? Paano na yung ngayon? Paano na yung future? The Lord knows. At applicable din naman sa atin, in a way, yung gabi na yon. We know, ang Panginoon naman, hindi naman siya mawawala na sa ating puso at isipan. But still, nararanasan pa rin natin yung kawalan ng peace of mind, yung fear. Kaya yung pangako ng Panginoon dyan, it can only also be applied to us. Especially dumarating ng time, nawawalan tayo ng kapayapaan. Anything po? Gusto niyo idagdag bago natin ituloy? Meron ba sa atin dito talagang as in super hindi nakakaranas ng ng kawalan ng peace of mind? Oo. Sa mga problema, pinangawakan ko yung pangako niya talaga sa Hebrews 13:5. Pag may problema ba, nakakaranas ka rin kahit paano ng kahinaan, nalulungkot ka, you know? Of course, tao ka kasi, brother, eh. So, iniisip ko yung mga pangako niya, yun ang aking pinangawakan. Amen. Yung sabi niya, di ba, hindi niya man tayo iiwan, ipababayaan. Oo nga yun naman. ang bigay kalakasan sa akin. Amen. So, bilang in the flesh, nararamdaman natin yon. We fear. Nawawalan tayo ng pag-asa in the flesh. But then again, yung spiritual side natin, through the Holy Spirit, yun ngayon ang pantapat. Ayan. Okay, yun ang pantapat. Yun ang kagandahan ng isang Kristiyano. May pantapat kasi tayo eh. Hindi tayo yung katulad ng kwento natin nung nakaraan, kapag nagka-problema, andun sa isang sulok. No? Nalulunod siya sa luha niya. Kawawa. Tayo hindi. Yes, we cry. Pero ano sinabi sa Biblia? Weeping may endure in the night, but rejoicing will come in the morning. Kasi merong Diyos eh. No? Yes, umiiyak tayo mga kapatid. Yes, nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa. Yes, lahat yan. Yung nararanasan ng mga unbelievers, why not? Nararanasan din natin. Pero ang kaibahan natin, yung pagbawi, yung pagbangon. And that is because of the Lord. No? Anyway, sinabi naman sa Biblia yun eh, na meron talaga mga kapatiran ngayon, mahina spiritually. Kaya kayo ngayong mga malalakas spiritually, tulungan silang bumangon para pag dumating naman daw yung time, tayo naman, ang nanghina, sila na mahina noon, kapag malakas sila, sila naman ang tutulong sa atin. So, ibig sabihin, Biblia na nagsabi, yes, daraan tayo. Tayong lahat walang itsapwera sa ganung kalagayan spiritually sa buhay. Lahat po tayo mga kapatid. Ang mahalaga, nariyan ngayon yung mga malalakas by that time to help us. No? Dumarating tayong lahat sa ganun. Even me, nung magsimula akong mag-abroad no, sa Jeddah, siyempre, Saudi Arabia, siyempre, exploration eh. Siguro 6 years na akong Christian noon, actively sa Pilipinas. Napunta ako sa Jeddah. For 3 months, walang church. Even though in my heart, in my mind, nagsisik talaga ako ng church, ng masasamaang grupo or what. Pero, inaamin ko, dumating ang time, nalibang ako mga kapatid. Doon sa exploration na tinatawag. Na dumating ang time, kinakailangan pa ako i-invite. Hindi lang basta, uy, dalo ka naman, may gagawa. Yes! Hindi eh. Merong alumpihit ba? Alumpihit. No? Alumpihit. Hindi lamang yun, dumaan din ako doon sa tinatawag na panlalamig.
6 years active ha, 6 years active sa ministry. Pagdating ko sa ibang lugar, parang in a way, parang nanlamig. For many reasons na ayokong gamitin bilang dahilan. But it's me. No, I believe it's my choice. It's a sin that I chose to do. Dumating ng time, talagang ginigising ako eh. Kuyang, tara, gawain, may gawain mamaya. Kunyari, tulog. Oh. Hindi gumigising. You know? Yung mga ganung style, naranasan ko yung mga kapatid. Hindi po ako, ikinahihiya ko yon, pero as an example, even me kasi pinagdaanan ko siya. Kuyang, gawain na. Sarap kunyari ng tulog, or, di ba? Nangyari siya. And you know what? Ikukwento ko rin, dumating ako song leader. Nag-SL po ako kasi nag-part din ako ng music team for a long time. So nag-SL ako noon. Ngayon, for some reason, Friday na madaling araw ha, mga alas 6 yata, nagigisingan na kami. Ginigisan ako ng brother, tara, gawain. Kasi alam niya ako song leader eh. Hindi ko lang malaman kung ano yung dahilan. Ayoko talagang bumangon. Ayoko. Pero gising ako by that time. Malaking problema actually sa simbahan. Nasaan yung SL? Doon ngayon papasok, dapat merong someone na laging ready to replace. Especially yung leader ng worship team. Yung leader ng worship team, may nakahanda na siyang set of songs para kung sakaling bigla na lamang mawala yung SL. Pero yung nangyari sa akin noon, hiyang-hiya ako noon. Siguro ilang Friday ako hindi nakadalo. Tapos pag nung dumalo na ako, talaga naman, siyempre nakakahiya, di ba? Anong mukha iyaharap mo? Kuya, ba't wala ako ng Friday? Siyempre hindi ko masagot. Hindi mo masagot eh. Hindi mo masagot. Nakakahiya. Naranasan ko rin siya mga kapatid. No? There is a way na lahat po kasi tayo daraan. Pero along that way, lagi naman nandun ang Panginoon. He will never let go. No, nariyan lang siya. At gagamit siya ng mga kapatirang malakas by that time para itaas, i-lift tayo mula sa ating kahinaan. Anything po, bago natin ituloy? Question or karagdagan? Ako kuya, nagkaroon peace of mind, nag-vaccine ako mag-isa. Wow! Hindi kasi alam ko yung aking asawa, nag-aalag. Ayun, okay. Yung pala yun. Ayan. Okay. Naging dahilan nyo para magkaroon ka ng peace of mind, di ba? Hindi siya pasaway, you know. Behave. Ayan. Tama naman yung sinabi niya eh. Sino hindi magkakaroon ng peace of mind kung ganun? Di ba? Tapos nakita mo yung credit card, wala naman nadadagdag, no? Nababawasan pa nga, nababayaran siya isa-isa. Ayan. So yung mundong ginagalawan po natin, punong-puno ng kawalan ng peace. Because of the things na nangyayari ngayon at alam na natin what's happening nowadays. So we are living in a world wanting peace. Believers or unbeliever alike, lahat po nangangailangan ng peace. Hindi lamang mga Christians, especially mga unbelievers. No, sawang-sawa na sila sa kawalan ng kapayapaan, sawang-sawa na. Nakakasawa yung ganun eh. Minsan nga kahit kapitbahay mo lang yung walang kapayapaan, kayo rin eh. No, ito, ang aga-aga. Instead na manok lang naririnig mo yung boses ng mga ito. Yun ang dilema ng mga tao sa Pilipinas, kasi mga bahay tabi-tabi. No, kaya nagsisigawan yung mag-asawa, no? Dinig nyo. Kaya pati kayo nung ngayon, apektado. Yung mga bata ngayon, siyempre, lalo na. Huwag mo silang pakinggan, anak. Huwag mo silang pakinggan. Nag-aalala ka rin. Kapit-bahay yun, hindi kayo ha. Eh yung kabila, ganun din. Papagitnaan kayo ngayon. Yun ang dilema ng mga tao sa Pilipinas, especially yung mga tabi-tabi ang bahay. Pag nagbato ng pinggan, minsan lumulot sa bintana mo nga eh. Kasi bintana si bintana, pag lusot na ganun, nakailag kasi eh. Ikaw patamaan nun. No? So yung mundong ginagalaw natin wants peace, of course. Like us. Due to the nearly constant state of conflict around the world, the 20th century was the bloodiest century in human history. Yung pong generation na kinalalagyan natin is the bloodiest. Hindi naman tayo Dark Ages, wala namang mga barbarians, yung mga Islamic hordes, no? Na it's either embrace or the sword. Tapos na naman yung mga panahon na yon. Tapos na naman yung pagko-conquer ng bansa sa kapwa bansa. What are we talking about here? No? Bakit bloodiest yung century in human history, yung 20th century? Why? Technological advances only amplified the carnage.
giving nations the capacity to wipe out human beings by the tens of thousands. Maraming salamat sa Lord, pinipigilan niya yung daliri ng tagapindot sa nuclear bomb. Napindutin yun kasi hindi pa panahon. Maraming salamat sa Panginoon. Naroon pa rin yung Holy Spirit. And of course, through the church. Because of the prayer, the intercession na ginagawa natin, at yun ang pinag-aaralan every Monday, the power of intercession, the power of prayer. Akala mo yung prayer mo, walang kwenta? Nag-pray ka ng 10 minutes, 20 minutes, at parang wala naman nangyayari sa prayer ko. Meron po. Yun na lang hindi mapindot. Yun na lang hindi niya magawang pindutin yung red button para paalpasin yung mga missiles sa mga nuclear weapons. Yun yung kapangyarihan ng prayer na ginagawa natin. No? You never know. Pero yun mismo yun. We are praying for the Philippines, right? Yun ang nangyayari ngayon, wala pa yan kung hindi tayo nagpe-pray. Let's say, violente ng Pilipinas, may nangyayaring mga violence. Imagine kung hindi pa tayo nagpe-pray, what kind of violence ang makikita natin? Ampat na violence pa yan. Pigil pa siya, mga kapatid. Pigil. Because of the prayer of God's people. Because of the intercessions. Because of the prayers ng bawat isa sa atin. Ganun po yun po yung power of prayer na pinag-usapan natin. Hindi lamang yung power na ikaw mismo naranasan mong gumaling ka because prayer. It's more than that. Gazillion more than that. Napipigilan yung mismong pag-alagwa ng gawa ng kadiliman. Yun po yung power ng prayer. Yun po yung power ng prayer. More than that na nararanasan natin personally. At yung technology po, look at ISIS. No? Ang ISIS, gamit na gamit nila ang social media, ang internet. At ngayon, kailan lamang natuklasan nila, no? Nag-aalaga ng mga bagong breed ng mga terrorists ng ISIS online. Nagtuturo sila how to kill someone happily. You know, how to build a bomb. Online. Kaya yung war na pinag-usapan natin, hindi lamang yung physical war, hand-to-hand combat or lalo na yung tinatawag na cyber war. Grabe ang paggamit ng kalaban sa technology na meron tayo ngayon. Kaya kung yung scope ng violence po, mas malayo. Kailan lamang napanood natin dun sa I Am Not Ashamed, yung nangyari sa Columbine school massacre? Di ba? After nun, sunod-sunod, ilang schools sa US nagkaroon ng massacre. Kung may kaya lahat yung mga tao sa US, palagay ko magkaroon na sila ng sa bahay na lang pag-aralin yung mga bata, wag nang aalis eh. Kaso nyo, baka naman yung makuha mong tutor, terrorist din. Ayun naman ang minasakre sa bahay nyo. Right? You never know. Yung technology rin naman kasi, nagpalawak lalo sa violence, naging madali, naging mas efficient yung killing, yung murder spree because of technology. I'm not saying that technology is evil kasi binigyan tayo ng talino ng Panginoon. God is creative, so are we. He can create, binigyan niya rin tayo ng kapangyarihan to create. At yun yung ginagawa ng tao ngayon, yung mga ine-enjoy natin. Because our God is creative, we are also creative. We can create things out of creation nilikha ng ating Panginoon. Ba't yun nga lang, nagagamit natin upang mawalan lalo ng peace ang ating sarili, ang kapwa natin tao. Estimates of those killed in 20th century conflicts rise to almost 88 million killed. 54 million of those casualties were civilians. Mga walang kinalaman, bumili lang ng suka, no? Wala na, hindi na nakabalik. Ilan yung ganyang kwento? Nagyayaya siya, ipinasyal na lang yung yung inaalagaan niyang bata. Hindi na sila nakabalik. Punta tayo sa Glorieta. No? Makati yun, walang mangyayaring masama doon. May sumabog. Hindi man terrorism, may sumabog. Basta may sumabog, may namatay. Look at that. No? Look at that. Anyway, yung mga bagay na talagang nilikha ng tao, pinlano ng tao, maraming apektado. At yun na nakakalungkot. And they are using the technology na ini-enjoy din naman natin each and every day. Kaya po maging maingat tayo sa paggamit sa social media. Wag na natin sila masyadong pag-usapan, okay fine. Tayo na lamang. Paano ka makakapaghasik ng lagim through social media? Bigay po tayo ng example. Isang example. Hindi mo naman kasi na-prove na totoo, merong dumating sa balita, ikinalat mo kaagad. Malaking sinkhole sa Pacific Ocean, lumalamon sa Pilipinas.
Ikaw naman, pasa ka kaagad, pasa, no? No, bilang na po ang ang panahon ng Pilipinas. Isang linggo na lang lalamunin na siya ng sinkhole sa Pacific Ocean. Ang daming ganyan sa YouTube, sa Facebook, pasa ng balita, hindi man lang sinisigurado kung totoo. Ngayon yung pinasahan mo na hindi rin naman marunong mag-check kung totoo hindi binabasa niya. Siyempre, anong nangyari sa kanya? Naku, hindi na ako uuwi. Mamaya mismo flight ko, pagbaba yung aeroplano, lilamon na ng sinkhole yung Pilipinas. Dito na lang siguro ako forever. Saudi Arabia or what? Yung peace of mind ba? Yung simpleng salita lang di ba sinabi sa Book of James, nag-post ka ng something, yung sinabi mong something na kawalan ng respeto, kawalan ng responsibility, nag-cause ngayon ng problema sa ibang tao. No? Especially mga tinatawag ng mga blind items. Mag-ingat kayo sa kanya. Mamamatay kayo. Yung mga ganun, sino kaya ang sinasabi nito? No, sino kaya yun? Yan. In a very, very simple way, tayo mismo nagagamit ng kalawan, mag-spread ng kawalan ng peace using this technology na pinag-uusapan natin. So beware. Mag-ingat tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo. Yung pagpapost natin ng mga emotions natin, ingat din tayo mga kapatid. Di ba? I'm so sad right now. I need a shoulder to cry on. Syempre, marami ngayon mga dyan, no? Nangangailangan ng someone. Ito, meron ako shoulder. Why not? No? Nag-aaway na naman kami. No, I need a shoulder to cry on. Siyempre, marami naman nakapila dyan. Gusto ng shoulder too. No? No, nakawalan ng pag-asa. Ayun, nakawalan ng pakapayapaan, siyempre. Especially to sa yung loved one. Mag-ingat din tayo. Anything po na gusto niyo idagdag bago natin ituloy? Okay. So, let's see. Today, news of events around our ever-shrinking global community bombard us in an unsettling, unceasing drumbeat of violence, danger, hate, and destruction. Magbukas kayo ng balita, magbasa kayo, yan ang makikita natin. Wala man lang ba ang evil, naging good. Yung mga ganun, wala, Walang ganun Ayaw kasi ng tao sa ganun. Ano naman yan, bumait lang binabalita pa. Ang gusto niya, yung mabait, naging salbahe. Uy, ano yan? Ano nangyayari dyan? Mabait yan, ba't naging salbahe? Pero yung salbahe naging mabait, ano naman, wala. Atorya-torya naman itong kwentong to. Magnanakaw, naging mabait. Ayaw kasi ng tao rin ng ganun, Embedded na sa puso natin yung mga ganyan. Sa puso't isipan. Because of our sinful nature, of course. As the stories multiply, we feel the weight of the fear and desperation. To the point, yung iba ayaw na magplano. Hindi na, plano-plano pa, hindi naman natutupad in the first place. 2 years ago, plano ko, bisikleta lang, hanggang ngayon, wala pang ang bike. Plano-plano pa. Yung nawawala na kagad ng Marami sa atin ganun 2 years lang po, 2 years lang, mahal, 2 years lang. Magkakaroon na tayo ng sari-sari store. 20 years later, wala pang sari-sari store. Diba? 20 years na. Diba, huwag na tayong magplano. The best plan is not to plan at all. Sinasabi tuloy nila. But violence isn't the only type of piece of security. Hindi lamang yung violence, sabi nga natin. Peace is emotional, intellectual, and physical. And it can be threatened on any of these fronts. Pwedeng mawala ang kapayapaan natin, hindi lamang through violence, yung emosyon natin. Kapag inatake ang emosyon, nawawala ang peace. Kapag inatake ang intellectual, nawawala ang peace. Kapag inatake syempre ang physical, nawawala ang peace. So hindi lamang yung violence na pinag-usapan natin kanina. When it is, we are robbed of something we do not know how to get back. Kapag yung peace kasi nawala, paano mo siya i-restore? Hindi naman nabibili ang peace. Diba? Yung kapayapaan kasi, of course, iba yung peace na binigay ng Panginoon. Hindi mo pag-iipunan yun. Biglang nandyan na lang siya Diba? Pero meron kasing kind of peace, iniipon mo until such time, nararamdaman mo talaga, punong-puno ako ng Kasi ganun tayo mga tao Walang problema ngayon, walang problema dito. Sa lasang aspetong ito sa buhay, walang problema. I have a peace of mind. Ganun kasi tayo Di ba? Ganun tayo And of course, alam natin, kumbaga sa peanut, napaka-brittle. Konting kibot, nadudurog. Di ba? Nadudurog. Yung ganung klase ng peace na nakasalalay sa mga circumstances na ito. The uncertainty that comes when our sense of peace is threatened, whether physical or emotional, can make us panic, want to run and hide, or look for that peace in places and from sources we shouldn't. Diyan ngayon
Nung araw, nung unbeliever, kapag may problema, ano ginagawa raw? Kumakain, di ba? Kain ka na naman dyan, kasi may problema ako eh. Kasi may mga taong ganun eh. Dalawa lang naman ang pwedeng punta ng tao kapag may problema eh. Kain ng kain, or hindi makakain. Yung iba naman, tulog ng tulog, isa man hindi makatulog. Iba, saan dinadala yung problema nila? Saan daw? Sa mabuting usapan, di ba? Di ba, sa mabuting usapan. Pero after naman nun, nung sumasakit na yung ulo niya kinabukasan, kasi yung kanyang liver, nilason na naman niya, no? Balik din naman sa problema. Wala na naman siyang peace of mind. Hindi lamang yun, nagbawasan yung pera niya. Kaya bahay sa tindahan. Ayun ba, yung bahay sa tindahan, siyempre. Dami. Sabi mo, uy, nasolve yung problema ko sa ginawa kong ito, sa paggastos ko or what. Maya-maya kumakatok na yung tindera, di ba? At ang haba na yung credit line. No? Yung credit line mo po, yung credit line mo. Wala na namang peace of mind. It's little wonder we live in a world desperate for an end to the violence that ravages our minds, souls, and bodies. Yun na yung mismong nalikha, nagsimula since magkasala si Eva at si Adan. Yung mundong kailangan mong hanapin, yung peace. Kasi bago nun, namumuhay sila in peace eh. Pero after nung nangyari sa Garden of Eden, they must find peace. No? Naging mailap, naging elusive ngayon yung peace na pinag-uusapan natin. At nararanasan natin ngayon yan. Nararanasan natin. Hindi kasi mabibili yung peace eh, di ba? Sabi lang nabibili raw ang peace eh. Totoo ba yun? Kasi meron ako na naririnig ngayon, nabibili naman daw ang kapayapaan. Totoo ba yun? Nabibili ba talaga ang kapayapaan o hindi? Bibigyan kita ng yate. Worth 100 million reals. May peace ka na kaya Lemuel? Wala po. Sa bahay mahigit sa akin eh. Iba na yung thinking ni Kuya Lemuel, di ba? At bibigyan kita ng 100 security guard na kapag merong nang-inggit sa'yo, sila nang bahala. Security guard, papatay sa akin. Ang naiinggit pala yung security guard. Okay. So, hindi talaga, no? Hindi. Yung tunay na peace kasi na pag-usapan natin, something not in this planet, not in this physical universe. Yun yung nanggagaling sa ating Panginoon. While people strive and yearn for peace, the peace we ultimately crave and the peace the Bible describes is more than just the absence of conflict. Dito ngayon pumapasok, no? Yung pag-uusapan natin sa mga susunod na Friday. Di ba lagi natin naririnig? Peace is not the absence of danger, or safety is not the absence of danger, but the presence of God, and so on and so forth. At kasama na rin itong pinag-uusapan natin ngayon. Doon ngayon tayo nagkakamali. Akala natin, habang magulo ang mundo, habang ang buhay hindi perfect, hindi tayo magkakaroon ng peace. Doon ngayon tayo nagkakamali, syempre. We know that. No? We know that kailangan lamang natin basahin, pag-aralan yung mga kanina sa ating introduction. Yung pinag-uusapan nating peace na ito is the wholeness of the Hebrew word shalom. What is shalom? A condition that can refer to either peace between two entities, especially between man and God, or between two countries, or to the well-being, welfare, or safety of an individual or a group of individuals. Ang pinakamasarap na pakinggan na shalom yung kay Jesus Christ eh, nung di ba nag-resurrect na siya, tapos naipon sa isang kwarto yung mga apostol, hinihintay siya, ano kaya nasa kaya ang Panginoon, ano kaya ginagawa niya? Tapos di ba biglang lumusot ang Panginoon sa pintuan, ano unang sinabi ng Lord doon? Shalom. No? That is the sweetest shalom ever na maririnig mo. Yung shalom na nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Yun yung klase ng shalom na kailangan natin marinig. Dito kasi salam eh. Di ba? Kaya nga salam alaikum eh. Peace be upon you eh. Di ba? Pero sa atin shalom. Yun yung sweetest shalom ever na maririnig mo. And we know, our hearts may pintuan din. At alam natin pinasok ng Lord yung pintuan na yon. At yun kaagad ang binanggit ng Panginoon sa ating mga puso. Shalom. Peace. Kasi yun mismo yung dala niya sa yung Prince of Peace, di ba? Di lamang siya yung Prince of Peace, yun ang iniwan niya sa atin. Simula doon sa panahon ng mga apostol. Peace that transcends understanding, ika nga, sinabi sa aklat ng Philippians. Kaya nga sabi doon, don't be anxious about everything. But through prayer, supplications, and all these things, di ba? Ano sabi niya? Then the peace of God that transcends human understanding will come upon us. At pag-uusapan natin ng mas malawig yan sa mga susunod na Friday.
In reality, we cannot separate the two. The peace we long for in our hearts is found only when we have peace with the God who loves us, enabling us to be at peace with one another. Kaya nga 10 commandments naging 2. Di ba sabi ng Panginoon na compress siya into 2? Yung kasing unang 4, obligasyon ng tao sa Diyos. Yung 6 na nasa kabilang tipak ng bato, yung 6, obligasyon ng tao sa kapwa-tao. Ang sabi rin ng Panginoon, hindi mo pwedeng mahal mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ako kung yung kapwa mong nakikita mo, hindi mo mahal. They really walk hand in hand. So, ganun din yung peace. Gusto natin magkaroon ng kapayapaan with each other? Magkaroon mo tayo ng peace with the Lord. Kapag nagkaroon tayo ng kapayapaan with our God, then magagawa natin magkaroon ng peace with each other. That's why religion hates each other. Kasi ibang Diyos ang mga pinag-uusapan doon. Hindi isang Diyos, magkakaiba. Kaya ang relihiyon na magkakaiba, laging nagbabangga. This makes peace more than just the absence of conflict. It is a quality of life that breathes of the goodness of our God. Ang sabi ni David sa chapter 23 ng Psalms, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. At totoo yun, naranasan ni David yun. But it doesn't mean walang conflict sa mismong buhay ni David. There are lots of conflicts, there are lots of problems. Maraming threats sa buhay ni David hanggang sa siya'y mamatay. Pero nandun kasi yung peace ng Lord. So while David was walking through the valley of the shadow of death, he fears no evil because God is with him. At ganun din tayong lahat. Yes, we are walking through that valley. Yes, we are namamangka tayo dun sa tubig na yun, dun sa bagyo, sa kalagitnaan ng bagyo. Pero ang kaibahan nga kasi, God is with us. Kasi kaya yung Emmanuel, kapag binanggit natin yun, yung kasi ang ibig sabihin nun, nasa gitna ka man ng apoy, hindi ka nasusunog kasi kasama mo ang Diyos. Dumaan kami sa tubig, hindi ka nalulunod kasi kasama mo ang Diyos. Marami mang bagyo around, hindi tutumba, hindi magkakapsay sa bangka mo kasi kasama mo ang ating Panginoon, and so on and so forth. Yun yung peace na pinag-uusapan natin. Peace na meron ng isang Kristiyano. This is the essence of Paul's words in Romans 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kaya binanggit ni Paul yan kasi yung mga pagans, kapag let's come and worship the Lord, pagpunta nila sa temple nila, nagkakain na lang, nagiinuman, nag-o-orgy. Yung kasi ang ginagawa ng mga unbelievers, ng mga pagans. Pero ang kingdom ng Panginoon hindi. Yes, we eat, we drink, we marry, of course, walang problema doon. Pero more than that, di ba? Yung righteousness and peace and joy in the Holy Spirit, yun ang talagang ini-enjoy natin each and every time na tayo po ay nagkakasama-sama. At pangalawa na lamang, yung mga bagay na ating ini-enjoy each and every time. Paul's description of the kingdom speaks of the character of what is present, not what is absent. Diba? Kasi ang hinahanap natin lagi kung ano yung wala Diba? The kingdom speaks of righteousness and joy, but it also speaks of ano raw meron sa kingdom ng ating Panginoon, yung Prince of Peace na pumasok sa ating mga puso. Peace that calms our weary hearts, peace that nurtures our hungry souls, and peace that strengthens our personal relationships. Hindi po enough na tayo per se na so-solve ang buhay natin. But since we are a community of believers, we are brothers and sisters, hindi enough na masolve ni Benny yung sarili niya. Kailangan masolve din yung relasyon niya sa kapwa niya, Kristiyano. Doon ngayon pumapasok ang bawat isa sa atin. Huwag mong sabihin sa akin, you have a peace with God if you are in constant conflict with the other Christians, with other brethren. Because pagdududahan kita, how come? You're telling me you're at peace with God at hindi tayo magkaayos. How come? Hindi pwede. If you are really at peace with God, you are at peace with me. They walk hand in hand. At napag-aaralan namin yan na madalas, after natin mag-pray, isa pamuhay natin yung prayer natin. Kasi kinlay mo na Lord, I am healed. Then isa pamuhay mo siya. Mamuhay ka bilang taong isang pinagaling na ng ating Panginoon. Let your prayer be your life itself. Panginoon, dagdagan mo po ang aking faith. Then, mamuhay ka sa kapayapaan. Hindi yung pinagpe-pray natin na magkaroon tayo ng faith, dagdagan ng Lord of faith natin. We're not doing something regarding that request, that prayer. Right? Kasi hindi naman vending machine ng Lord Kasi marami kasi ang trato sa Panginoon, vending machine. Panginoon, dagdagan mo pong aking faith.
Ano gagawin ng Panginoon? Biglang bubuksan yung Bible. Bish! Ano po ito, Lord? Hindi po ito ang aking pinag-pray. Dagdagan mo aking faith. Biglang may tumawag na kapatiran. O, dadalo ka ba sa mga pag-aaral, sa prayer meeting? Wala akong time eh. Tapos pray ka ulit, Lord, dagdagan mo aking faith. Sasabihin ng Panginoon, ano ka ba naman anak? Kanina ko pa sinasagot yung prayer mo. Hindi ka naman sumasagot doon sa sagot ko sa'yo. You're looking for something else. You're not really praying for faith. Something else. Nalilito ka anak, ayusin mo ng sarili mo. Make up your mind. So panghuli po, last slide. Fear is the natural consequence of living in a dangerous world. Normal lamang makaramdam tayo ng fear bilang tao. Normal yon because of the world na ginagalawan natin. Mundo kung saan naroon lahat yung mga makasalanang katulad din naman natin. No? Of course, natural yon. Fear robs us of joy, robs us of hope and peace, and possibly makes us part of the problem. Marami kasi tao pag dumaraan sa mga ganyang klase ng mga sitwasyon, they themselves nakakagawa ng something na siya rin naman ang magiging dahilan kung bakit mamumroblema yung iba. Or madadagdagan yung problema niya. Kasi hindi ba napag-aaralan natin, kadalasan tayong mga tao, ang solusyon natin sa problema rin. O bakit ganyan ang ginawa mo sa problema mo? Mahirapan ka dyan. Saka ko na po problemahin. Then next chapter ngayon ng buhay niya, yung problema ang naging sagot niya sa problema, yun ngayon ang problema niya ngayon. Ang tendency ngayon, sasagutin niya yung problema niya ngayon sa pamagitan ng another problem na naman. So, walang tigil na problema. Walang tigil na kawalan ng peace of mind. No, yan ang problema sa ating mga tao. Where can we turn for help? Where can we find the promise of real meaningful peace? Matagal na natin sinagot yan. For answers, we can look to a night long ago where fear and confusion reigned in the hearts of Jesus' followers, and He offered them peace to overcome those fears. At sa mga susunod po, mas palalawigin natin ang pag-aaral na ito. Kaya next Friday, pag-uusapan po natin a night of fear. Is there anything na gusto niyong idagdag? Question, comments, karagdagan? Bago tayo mag-closing prayer. Introduction lamang po, yung pinag-usapan natin ngayon. Marami na po tayong nalalaman patungkol sa subject na ito, but we have to delve deeper sa bagay na ito.